Minsan, ang pinakamalakas na mensahe mo ay ang katahimikan. Alam mo yung pakiramdam na sobrang binigay mo na ang lahat? Oras, attention, effort? Tapos parang wala lang sa kanya na kahit anong gawin mo. Kahit gaano ka pa ka-consistent mag-message, mag-check up, maging present sa buhay niya. Parang invisible ka pa rin? Parang wala kang halaga? Parang kahit anong gawin mo, hindi sapat? Na yung reply niya sa'yo isang salita lang, okay. Sige. Haha. Okay. Tapos ikaw naman, yung mga pinapadala mong mensahe, parang essay na, puno ng effort, puno ng pagmamahal, puno ng pag-asa na sana mapansin ka rin. Na sana, kahit isang beses lang, pareho ang energy na ibigay niya sa'yo. Pero hindi niya ginagawa yon. Kasi narito ang katotohanan na ayaw nating marinig. Ang katotohanan na masakit pero kailangang tanggapin. Hindi ka niya hahabulin kung palagi kanyang nakukuha. Hindi ka niya hahalagahan kung palagi kang nandyan. Hindi ka niya mamimiss kung walang pagkakataon na mawala ka, parang tubig sa gripo. Kung laging bukas, sino pa ang magpapahalaga? Sino ang mag-iisip na baka mawala yon? Sino ang magpapasalamat tuwing iinom? Walang. Kasi nasa isip niya, palagi ka namang nandyan. Anytime. Available. Ready. On standby. Parang appliance na nakabukas. Palaging gumagana, kaya hindi na napapansin. Pero pag biglang tumahimik ka, biglang nawala ang presensya mo, biglang naging tahimik ang mundo niya na dati ay puno ng atensyon mo, doon magbabago ang lahat. At sa video na to, 3 psychological hack ang ibabahagi ko sa'yo. Hindi manipulasyon, hindi mind games, hindi mga cheap tricks na pansamantala lang ang effect, kundi 3 prinsipyong nakabatay sa Stoic philosophy at sa mismong psychology ng tao. 3 hakbang na magpapabago sa dinamika ng relasyon mo. 3 bagay na magpaparamdam sa kanya na, teka, bakit bigla siyang nawala? Bakit hindi na siya nagme-message? Bakit parang, namimiss ko na siya? Kung ikaw yung lalaking pagod ng maging option, pagod ng mag-effort sa taong hindi naman nagre-reciprocate, pagod ng maging available para sa taong walang pakialam kung available ka man o hindi, pakinggan mo to hanggang dulo. Kasi ang mga susunod na salita, baka siyang magbago ng lahat. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. May kaibigan akong si Marco. Mabait na tao. Matiyaga. Loyal. Maaasahan. Yung tipong kahit late na ng gabi, gigising pa rin para lang sagutin ang message ng babae. Kahit pagod na sa trabaho, kahit halos walang tulog, maghahanap pa rin ng paraan para mag-surprise. Kahit sinabi ng busy ako may mag-aantay pa rin siya. Kahit ilang beses nang na-cancel ang plano nila, hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagalit. Iniisip niya basta ibigay ko lahat, basta ipakita ko na seryoso ako, basta maging consistent ako, makikita niya rin ang worth ko. Mamahalin niya rin ako pabalik. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagdemand, hindi siya nagalit kahit deserving siyang magalit. Kinain niya lahat, tiniis niya lahat. Dahil sa isip niya, ganito dapat ang lalaking nagmamahal. Walang reklamo, walang kondisyon, puro bigay. Pero alam mo ang nangyari? Yung babae, unti-unting lumayo. Hindi dahil may nagawa siyang mali si Marco. Hindi dahil pangit siya or kulang siya bilang tao. Hindi dahil may iba. Kundi dahil sa isang simpleng dahilan na hindi inaasahan ni Marco. Nawalan siya ng hamon. Nakuha na niya lahat mula kay Marco. Walang kahirap-hirap, walang paghihintay, walang effort, walang uncertainty. At sa mundo ng tao kapag walang uncertainty madalas, nawawala rin ang excitement, nawawala ang spark, nawawala ang interest, nawawala ang pakiramdam na kailangan kong pagsikapan ito, kailangan kong kumilos, kailangan kong i-appreciate to bago mawala. At dito nagkamali si Marco, hindi sa pagiging mabait, kasi ang pagiging mabait ay hindi kailanman mali. Hindi sa pagiging matiyaga, kasi ang tiyaga ay isang virtue, kundi sa pagiging sobrang available. Sa pagiging sobrang madaling basahin, sa pagiging sobrang predictable na wala ng sorpresa, wala ng challenge. Wala ng dahilan para mag-isip pa ang babae kung mahalaga ba siya o hindi. Kasi alam na niyang nandyan si Marco. Anumang oras, anumang sitwasyon, alam mo ba ang tawag dito sa psychology? The scarcity principle.
Sabi ni Robert Cialdini sa libro niyang Influence, ang mga bagay na limitado ang availability ay mas pinahahalagahan ng tao. Ito ay isang fundamental na katotohanan tungkol sa human behavior. Hindi lang to tungkol sa mga produkto sa mall o sa limited edition na sapatos. Hindi lang to tungkol sa mga sale na last 3 items na lang. Ito rin ang gumagana sa relasyon ng mga tao, sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng magkaibigan, sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Kapag ikaw ay palaging nandyan, palaging available, palaging handang mag-adjust, palaging naghihintay, kahit gaano ka pa kaganda bilang tao, kahit gaano ka pa kabuti ang puso mo, bumababa ang perceived value mo sa mata niya. Hindi dahil mababa ka, hindi dahil walang kwenta ka, kundi dahil ganoon ang utak ng tao. Ganoon tayo nakawire. Ganoon tayo nakakondisyon mula pa pagkabata. Ang mga bagay na madaling makuha, hindi gaanong pinapahalagahan. Ang mga bagay na kailangang pagsikapan, yon ang kinukumusta. Yon ang iniingatan. Yon ang pinapahalagahan. Ganito yan sa real life. Nag-message ka, nag-reply ka agad kahit 2 AM pa yan. Nag-follow up ka, nag-good morning, good night, kumain ka na ba? Ingat ka, uwi ka na ba, kamusta araw mo? Araw-araw, walang tigil, walang pahinga, walang day off. Parang trabaho na ang pagiging available. Kahit walang sweldo, kahit walang pasasalamat, kahit walang kapalit. At sa simula, baka natuwa siya, baka na-flatter siya, baka na-appreciate niya ang effort mo. Baka sinabi pa niya, ang sweet mo naman. Pero habang tumatagal, habang paulit-ulit, habang wala kang ibang inatupag kundi siya, habang wala kang ibang identity kundi pagiging available, yung initial na kilig, naging pressure na, naging routine, naging boring, naging obligation na niya na i-entertain ka, hindi na kagustuhan, at hindi mo man aminin, alam mo to, kasi nararamdaman mo na. Yung sagot niya, paikli ng paikli. Yung energy niya, bumababa. Yung enthusiasm niya nakausapin ka, unti-unting nawawala, parang humihina yung signal ng wifi, hanggang sa wala ng connection, hanggang sa scene na lang, hanggang sa kahit yun wala na. At yung pinakamasakit, hindi siya sasabihin sa'yo ng diretso, hindi siya magsasabing, uy, stop mo na, sobra-sobra ka na, nakaka-pressure ka na. Hindi, babagal lang siya ng sagot. Mamaya na raw, busy daw, scene na lang. Hanggang sa ikaw na lang ang nag-iisang nagtatanong, okay ka pa ba sa akin? Tayo pa ba, may problema ba? At doon mo mararamdaman ang pinakamasakit na katotohanan na ginawa mong sentro ng buhay mo ang isang taong hindi naman ginagawa ang pareho sa'yo, na nagbigay ka ng lahat sa taong wala namang intensyon na ibalik yon, na namuhunan ka ng buong puso mo sa isang tao na wala namang planong mag-invest pabalik. Pero huwag mong isipin na ikaw lang ang nakaranas nito. Milyon-milyong lalaki ang dumaan sa ganitong sitwasyon. Yung feeling na binuhos mo ang lahat, tapos wala kang natanggap pabalik, kundi katahimikan, kundi kawalan, kundi yung masakit na katotohanan na siya ay tumatawa sa messages ng iba, nag-e-enjoy sa company ng iba, habang ikaw, yung nag-effort, yung naghintay, yung nagbigay ng lahat ay nisin lang, ni hindi man lang pinansin ng maayos. At narito ang mas masakit na realidad na kailangan mong harapin, habang ginagawa mo yon, habang hinahabol mo siya, habang inaayos mo ang lahat para sa kanya, habang ginagawang mission ang maging perfect para sa kanya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa likod ng eksena? Alam mo ba kung ano ang totoong consequence ng ginagawa mo? Nawawala ka sa sarili mo. Nababaliwala ang trabaho mo. Nababaliwala ang mga kaibigan mo. Nababaliwala ang mga pangarap mo. Yung gym membership na binayaran mo, hindi mo na nagagamit kasi umuupo ka lang sa bahay naghihintay ng reply niya. Yung side hustle na plano mong simulan, nakalimutan mo na kasi puro sa kanya ang utak mo. Yung mga barkada na palaging nag-iimbita, tinatanggihan mo na kasi baka mag-message siya at hindi ka available. Yung libro na gusto mong basahin, yung skill na gusto mong matutunan, yung mga lakad na dati mong ine-enjoy, lahat nakalimutan, lahat na isang tabi, lahat na sacrifice para sa isang tao na hindi naman humihiling ng sacrifice. Lahat ng oras mo, lahat ng energy mo, lahat ng utak mo, napupunta sa isang tao na hindi naman sigurado sa'yo. Sa isang tao na hindi naman nagtatanong kung kumain ka na ba. Sa isang tao na hindi naman nag-aalala kung okay ka ba. Sa isang tao na baka habang nagtatype ka ng mahabang message, ay nanonood lang ng TikTok. Walang pakialam, walang iniisip. At ang mas nakakatakot pa, hindi mo napapansin na nangyayari na ito kasi sa isip mo, mahal ko kasi siya. Effort lang naman to.
Para sa kanya naman to, hindi ba? Ganito naman ang tunay na nagmamahal. Walang hangganan, walang kondisyon, walang reklamo. Pero ang totoo, hindi na yung pagmamahal. Yun na ay obsesyon. Yun na ay desperation. Yun na ay pagkakapit sa kawalan. Yun na ay takot. Takot na kapag huminto ka, wala nang matitira. Takot na kapag tumigil ka, mag-isa ka na talaga. Takot na kapag nawala siya, wala ka ng silbi. Takot na kapag wala siya, madidiscover mo na wala ka palang sariling buhay. At diyan nagkakamali ang maraming lalaki. Iniisip nila na ang pagtigil ay pagsuko. Iniisip nila na ang pagdistansya ay pagwawalang bahala. Iniisip nila na ang pagiging tahimik ay pagiging malamig. Na kapag hindi ka nag-message, ibig sabihin hindi ka na nagmamahal. Na kapag hindi ka nag-effort, ibig sabihin sumuko ka na. Hindi, mali, sobrang mali. Sabi ni Epictetus, isa sa mga dakilang Stoic philosopher, ang kalayaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga pagnanasa, kundi sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating mga pagnanasa. Ibig sabihin, kapag ang pagnanasa mo, ang pagnanais na mapansin, mahalin, habulin, pahalagahan, yun na ang nagkokontrol sa'yo, hindi ka na malaya, bilanggo ka na, bilanggo ng sarili mong pangangailangan, bilanggo ng sarili mong takot, bilanggo ng sarili mong pagnanais na ma-validate. At ang ironic pa, habang mas hinahabol mo siya, mas lumalayo siya. Habang mas gustong-gusto mong makuha ang atensyon niya, mas nawawala ito. Habang mas binibigay mo ang sarili mo, mas kumukonti ang natatanggap mo pabalik. Parang batas na ng universe, habang mas pinipilit mo, mas tumatakbo palayo. Habang mas hawak na hawak, mas dumudulas sa mga daliri mo, parang hawak mo ang buhangin sa kamay mo. Habang mas pinipiga mo, mas dumudulas. Pero pag hinayaan mo lang, pag binuksan mo ang palad mo, pag huminga ka at tinanggap na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, nananatili. At ito ang hindi sinasabi sa iyo ng mundo. Hindi sinasabi sa iyo ng mga love advice na mababasa mo online. Hindi sinasabi sa iyo ng mga kaibigan mo. Hindi sinasabi sa iyo ng mga pelikula at teleserye na pinapanood mo. Hindi sinasabi sa iyo ng mga kantang pinapakinggan mo. Ang sinasabi nila, ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Mag-e-effort ka pa. Huwag kang susuko. Ipaglaban mo. Ipursige mo. At sinusunod mo. At paulit-ulit kang nasasaktan. At iniisip mo, baka kulang pa ako. Baka hindi pa sapat ang binibigay ko. Baka kailangan ko pang magdagdag. Baka kailangan ko pang mag-sacrifice. Hindi. Hindi yun ang problema. Hindi ka kulang. Hindi ka kulang bilang tao. Hindi ka kulang bilang lalaki. Hindi ka kulang bilang kapareha. Ang problema ay sobra-sobra ka nang nagbigay, kaya wala na siyang hinahanap sa'yo. Wala na siyang ina-anticipate. Wala na siyang pinag-iisipan. Binigay mo lahat, kaya wala nang natira na excitement. Wala nang natira na mystery. Wala nang natira na reason para mag-isip. Kaya ko pa ba to? Worth it pa ba to? Dahil lahat, nasa harap na niya, libre, walang bayad, walang hamon, walang mystery, walang limit. At kapag walang limit, walang halaga. At kapag ganoon, kapag wala ng mystery, kapag wala ng kailangan pang hanapin, kapag wala ng kailangang intindihin, kapag wala ng kailangang pagsikapan, mawawala ang interest, mababawasan ang attraction, mawawala ang spark, at hindi dahil hindi ka worth it, kundi dahil ginawa mong masyadong madali ang sarili mo. Ngayon, ito na ang bahagi na hinihintay mo. Ang bahagi na magbabago ng perspective mo. 3 psychological hack, 3 prinsipyo mula sa Stoic philosophy at behavioral psychology na gagamitin mo. Hindi para maging manipulative, hindi para maglaro ng feelings, hindi para manakit, hindi para gumante, kundi para ibalik ang balanse, para ibalik ang respeto sa sarili mo, para ibalik ang dignidad na hindi mo namamalayan na unti-unti nang nawawala. At oo, para magulat siya na bigla kang nawala at habulin ka niya ng kusa. Hack number 1, ang biglaang katahimikan, the power of sudden withdrawal. Isipin mo to. Araw-araw may nagpapatugtog ng musika sa labas ng bahay mo. Araw-araw naririnig mo. Nasanay ka na. Hindi mo na pinapansin. Normal na sa'yo. Background noise na lang. Parang parte na ng buhay mo na hindi mo na pinag-iisipan. Hindi mo na tinatanong kung nandyan ba yun o wala. Kasi palagi namang nandyan.
Pero isang araw, biglang tumigil, walang warning, walang paalam, tahimik na lang bigla. At doon mo lang nare-realize na namimiss mo pala. Doon mo lang na-notice na may nawala. Doon ka lang nag-isip, anong nangyari? Bakit wala na? Bakit tahimik? Bakit parang may kulang? Ganyan din ang nangyayari kapag bigla kang tumahimik sa isang taong nasanay na sa presensya mo. Sa isang taong akala niya, palagi ka lang nandyan, permanent ka, fixed ka, given ka. Parang araw na palaging sumisikat hanggang sa isang umaga, dilim. At doon lang niya nare-realize na hindi niya kayang function ng wala ka. Sa psychology, tinatawag itong the withdrawal effect. Kapag ang isang stimulus na palaging nandyan ay bigla-biglang nawala, ang utak ay nag-a-alert. May disruption sa pattern. May pagkagulat. May sense of loss na biglang nararamdaman. At ang natural na reaksyon ng tao, hanapin kung ano ang nawala. I-recover kung ano ang nawala. Kumilos para ibalik kung ano ang nawala. Kaya ito ang unang hack, tumigil ka ng bigla. Hindi yung unti-unti. Hindi yung nagpaparamdam ka pa rin pero binawasan mo lang. Hindi yung every other day na lang ang message. Hindi yung bawasan ko na lang konti. Hindi. Bigla. Total. Clean cut. Cold turkey. Parang isang araw nandyan ka. Kinabukasan, wala ka na. Walang good morning. Walang good night. Walang kumain ka na ba? Walang reaction sa story niya. Walang nagme-message. Walang tumatawag. Walang like sa post niya. Walang comment. Walang view sa story. Walang emoji. Walang pasin. Wala. Zero. Absolute zero. At alam mo ang mangyayari? Sa unang araw, baka wala pa. Baka hindi pa niya mapapansin. Nasanay na kasi siyang nandyan ka. Parang hindi mo rin napapansin na nandyan ang tubig sa gripo hanggang sa mawala. Parang hindi mo rin ina-appreciate ang kuryente hanggang sa mag-brown out. Sa pangalawang araw, may konting pagtataka na. Hindi siya nag-message? Weird. May konting pagtingin sa phone. May konting pag-check ng chat. May konting scroll sa conversation yung dalawa. Titingnan kung siya ba ang huling nag-message or ikaw. Sa pangatlong araw hanggang ikalimang araw. Doon na magsisimula ang totoong pag-aalala. Bakit wala siyang paramdam? May nangyari ba? Galit ba siya? Nasaktan ko ba siya? May sinabi ba akong mali? May iba ba? May bago ba siyang kausap? May bago ba siyang kadate? May pumayag na ba sa kanya? At yung huling tanong, yung may iba ba? Yan ang pinakamakapangyarihan. Kasi ngayon, hindi lang siya nagtataka. Natatakot na siya. Natatakot siyang mawala ka. Natatakot siyang may pumalit. Natatakot siyang yung atensyon na dati ay para lang sa kanya. May ibang tumatanggap na. May ibang nag-e-enjoy na. May ibang pinaparamdam na espesyal. At dati hindi niya yon nararamdaman. Dahil wala namang dahilan para matakot. Palagi ka namang nandyan, hindi ba? Palagi kang available. Palagi kang naghihintay. Para siyang may on-call na doktor. Kahit anong oras, nandyan ka. Kaya bakit siya mag-aalala? Bakit siya matatakot? Wala siyang dahilan. Pero ngayon, wala ka na. Biglang nawala ang presensya mo. Biglang naging tahimik ang mundo niya na dati ay puno ng mensahe mo. Biglang may butas sa routine niya na dati ay ikaw ang pumupuno. Biglang may katahimikan na dati ay wala. Kasi palagi kang nandyan, nagme-message, nagpaparamdam, at bigla siyang na-realize, wala pala akong control dito. Hindi pala siya permanente, hindi pala siya palaging akin. Hindi pala sa tuwing gusto ko nandyan siya. Hindi pala automatic yon. Sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, ang lahat ng bagay ay pansamantala. Ang alaala mismo ay pansamantala. At kapag naramdaman niya yon, yung pagiging pansamantala mo, yung katotohanan na pwede kang mawala, doon siya kikilos. Kasi ngayon, may urgency na. Ngayon may takot na mawala. Ngayon may dahilan na para kumilos. Ngayon may reason na para mag-message muna siya. Para siya ang magtanong. Para siya ang mag-effort. Para siya ang gumawa ng paraan. Pero, at ito ang importanteng caveat, hindi ito ginagawa para lang magpa-miss. Hindi ito laro. Hindi ito pang-asar. Hindi ito power trip.
hindi to revenge. Ginagawa mo ito dahil kailangan mo. Kailangan mong bumalik sa sarili mo. Kailangan mong itigil ang pagbibigay sa taong hindi nagbabalik. Kailangan mong tumigil para sa sarili mo muna, para maalala mo kung sino ka bago pa siya dumating sa buhay mo. Para maalala mo na may buhay ka na bago pa siya naging parte nito. At yung side effect? Iyong habulin ka niya? Bonus na lang yon, cherry on top. Pero ang tunay na premyo? Ang premyo ay ikaw. Ang bersyon mo na hindi nagpapatali sa opinyon ng ibang tao. Ang bersyon mo na buo. Ang bersyon mo na panatag. Hack number 2. Maging Mystery. The Law of Incomplete Information. Ito ang pangalawang hack at ito ang favorite ko. Kasi ito yung pinaka-subtle pero pinaka-effective. May concept sa psychology na tinatawag na the Zeigarnik effect. Nag-originate ito sa isang Russian psychologist na si Bluma Zeigarnik noong 1920s. Naobserbahan niya ang mga waiter sa isang restaurant at napansin niya na mas naaalala ng mga waiter ang mga order na hindi pa nabayaran kaysa sa mga natapos na. Bakit? Kasi ang utak ay hindi mapakali sa mga bagay na open pa, na hindi pa tapos, hindi pa complete, hindi pa resolved. Ang discovery niya? Simple lang pero napakalakas. Mas naalala ng tao ang mga bagay na hindi pa tapos kaysa sa mga bagay na natapos na. Isipin mo yung pelikula na napanood mo na half lang. Hindi mo natapos. Hindi mo alam ang ending. Ilang araw bumabalik-balik yun sa isip mo. Ano kaya ang nangyari? Paano kaya natapos? Nabuhay ba yung bida? Nagkabalikan ba sila? Paulit-ulit. Hindi ka mapakali. Hindi mo maialis sa isip mo. Pero yung pelikula na natapos mo, na-complete mo na sa loob ng isang linggo, halos nakalimutan mo na. Kasi complete na. Walang butas. Walang tanong na natira. Case closed. Brain says, done, move on. Ganyan din ang relasyon. Kapag alam na niya lahat tungkol sa'yo, kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo, kung sinong kasama mo, kung anong nararamdaman mo, kung anong plano mo bukas, kung anong kinain mo, kung anong pinapanood mo, kung anong iniisip mo, wala nang natitira na mystery. Natapos na ang pelikula. Wala nang reason para mag-isip pa tungkol sa'yo. Nakafile ka na sa utak niya sa folder na fully known. No need to explore. Nasarado na ang libro. Wala nang chapter na kailangang buksan. Pero kapag hindi niya alam, kapag biglang may gap sa information, kapag may bahagi ng buhay mo na hindi niya ma-access, kapag may mga bagay na ginagawa ka na wala siyang idea, doon nag-iisip ang utak. Doon gumagawa ng mga senaryo. Doon pumapasok ang curiosity. At ang curiosity, kapag nagsimula na mahirap patayin, doon nagbe-build ang tension. At sa maraming kaso, doon nagsisimula ang attraction. Kasi ang curiosity at attraction ay magkaugnay, magkadikit, magkasama. Kapag curious ka sa isang tao, nag-iisip ka sa kanya. Kapag nag-iisip ka sa kanya, lumalaki ang space na inokupa niya sa utak mo. At kapag malaki ang space na inokupa niya, doon nagsisimula ang feelings. Doon nagsisimula ang bakit ko ba siya iniisip? Kaya ang pangalawang hack ay ito. Huwag mo nang i-broadcast ang buhay mo sa kanya. Dati pag may ginawa ka, sinasabi mo agad, uy, pumunta ako sa ganito. Uy, nag-gym ako ngayon. Uy, ang ganda ng sunset dito, sana kasama kita. Uy, nagluluto ako, sana matikman mo. Uy, nakita ko to, naalala kita. Lahat, binibigay mo lahat ng information. Walang natitira. Parang open book ka at natapos na niyang basahin ang lahat ng chapters. Mula prologue hanggang epilogue, alam na niya. Kaya bakit pa niya babasahin ulit? Ngayon, tigil. Huwag na. Isara mo ang libro. Hayaan mong mag-wonder siya kung ano ang nasa susunod na chapter. Mag-post ka kung gusto mo, pero huwag mo siyang itag. Huwag mo siyang i-message tungkol doon. Hayaan mong siya ang magtanong. Hayaan mong siya ang mag-curious. Hayaan mong siya ang magbukas ng conversation. At hindi ikaw, tulad ng dati. Saan ka ba pumunta? Hayaan mo siyang magtanong nito. At kapag nagtanong siya, huwag mong i-overshare. Huwag mong ikwento ang buong araw mo mula umaga hanggang gabi. Sabi mo lang, uy, medyo busy lang. Ikaw, kamusta? Tapos mo na. Short, sweet, mysterious. Walang dagdag na impormasyon. Walang essay. Walang pa-cute. Walang pa-explain. Alam mo ba kung gaano yan kaka-powerful? Dahil ngayon, ang utak niya ay nagtatrabaho overtime. Gumagawa ng mga kwento sa sarili niya. Saan kaya siya nagpunta? Sino kaya kasama niya? Bakit hindi niya sinabi sa akin? May bago ba siyang kaibigan? May bago ba siyang interest?
Bakit parang masaya siya na wala ako? At kapag nag-iisip siya tungkol sa'yo kahit hindi mo alam, nanalo ka na. Dahil ang atensyon niya nasa iyo na ulit. Hindi dahil hiningi mo, kundi dahil hindi niya maiwasang isipin ka. Hindi niya maiwasang mag-wonder. Hindi niya maiwasang mag-assume. Sabi ni Seneca, hindi tayo natatakot sa mga bagay mismo, kundi sa ating mga hinuha tungkol sa mga bagay na iyon. At yan ang ginagawa ng mystery. Pinapagana nito ang imagination niya. At ang imagination niya, mas malakas yon kaysa sa anumang mensahe na pwede mong isend. Mas malakas yon kaysa sa anumang sweet na salita. Mas malakas yon kaysa sa anumang grand gesture. Kasi ang imagination ay walang limit. At ang utak niya kapag pinagana mo gagawa ng mas maraming kwento tungkol sa iyo kaysa sa ikaw mismo ang makakapagkwento. Hindi mo kailangang mag-lie. Hindi mo kailangang mag-pretend. Hindi mo kailangang gumawa ng fake na buhay. Ang kailangan mo lang, tumahimik. Magbawas. Mag-edit ng ibinibigay na information. At hayaan ang espasyo, ang kawalan, na gawin ang trabaho niya. Kasi minsan, ang pinaka-attractive na bagay na magagawa mo, hindi ang pagpapakita, hindi ang pagpapansin, hindi ang pagpo-post, kundi ang pagkawala, ang pag-alis ng presensya, ang pagbibigay ng espasyo na tanging ang imagination niya ang pupuno. Hack number 3. Mag-level up ng tahimik, the silent glow up. Ito ang pinaka-importanting hack sa tatlo. At ito ang dahilan kung bakit ang unang dalawa ay gumagana ng totoo at hindi lang panlabas. Hindi lang acting, hindi lang performance, kundi tunay na transformation. Kapag tumigil ka sa paghahabol, magkakaroon ka ng isang bagay na matagal mo nang wala. Oras. Oras para sa sarili mo. Oras para mag-gym at alagaan ang katawan mo. Oras para mag-aral at palawakin ang utak mo. Oras para mag-ipon at itayo ang financial future mo. Oras para bumalik sa mga pangarap na itinabi mo dahil naging prioridad mo ang ibang tao. Oras para sa mga barkada na pinabayaan mo. Oras para sa mga hobby na nakalimutan mo. Oras para sa mga goal na sinabi mong mamaya na lang, na paulit-ulit mong idine-delay dahil may mas importante, yung tao na hindi naman pumapansin sa'yo. At ito ang pinakamagandang bahagi ng lahat. Huwag mong i-announce. Huwag mong i-advertise. Huwag mong i-broadcast. Huwag mong i-post na new me. Huwag mong i-story ang gym selfie na may caption na rise and grind. Huwag mong sabihin sa kanya o kaninuman na nagbago ka. Huwag kang mag-post ng motivational quote na para bang ikaw na ang next Marcus Aurelius. Huwag kang gumawa ng glow-up reveal sa social media. Hayaan mong ang resulta ang magsalita. Hayaan mong ang pagbabago ang sumigaw. Nang walang kahit isang salita mula sa'yo. Hayaan mong ang katawan mo, ang kumpiyansa mo, ang energy mo, yon ang magkwento ng story na hindi kailanman mo kailangang i-type. Ito ba yung tinatawag na silent glow up? At ito ang pinakamatinding form ng attraction na maaari mong i-deploy. Sa psychology may concept na tinatawag na the contrast effect. Kapag may dalawang bagay na magkaiba, mas lumalabas ang pagkakaiba kapag magkatabi sila. Mas halata ang pagbabago kapag nakikita mo ang before at after ng magkasunod. Kapag ang huling memory niya sa'yo ay yung lalaking laging available, laging needy, laging naghihintay, laging naka-online, laging nagme-message, laging naghahabol, tapos bigla niyang nakita ka ulit at iba ka na, iba na ang katawan mo. Mas fit, mas malakas, mas healthy. Iba na ang dating mo. Mas kalmado, mas grounded, mas panatag. Iba na ang energy mo. Hindi na anxious, hindi na needy, hindi na naghahanap ng validation. Iba na ang paraan ng pagsasalita mo. Mas confident, mas may substance, mas may direksyon. Iba na ang kumpiyansa sa mata mo. Hindi na desperado kundi tahimik na malakas. Hindi ka na yung lalaking humahabol. Ikaw na yung lalaking may direksyon, may misyon, may buhay, may mundong hindi siya ang sentro. Yun ang contrast na hahampasin ng utak niya. Yun ang before and after na hindi niya makakalimutan. Yun ang bagay na tatamaan siya sa gitna ng gabi. Yung realization na iba ka na. Mararamdaman niya yon. Hindi sa sinabi mo, kundi sa nakita niya, sa naramdaman niya kapag nakasalubong ka, sa vibe mo, sa kumpiyansa mo, sa paraan ng paglalakad mo. Parang may pupuntahan, parang may misyon. Sa paraan ng pagtingin mo, hindi na desperado, kundi panatag. Hindi na naghahanap ng approval, hindi na umaasa, buo na, kumpleto na. At yon ang pinakamagandang bagay na mararamdaman niya.
na hindi ka na kailangan ng kahit sino para maging buo. At alam mo ang mararamdaman niya? Pagsisisi. Bakit ko hinayaang lumayo yon? Bakit hindi ko pinagsikapan? Bakit ngayon lang nawala na siya? Doon ko lang nare-realize ang halaga niya. Bakit ko siyang binaliwala noong nandyan pa siya? Bakit hindi ko in-appreciate yung mga effort niya noon? At alam mo ba kung bakit ganoon? Dahil sa scarcity principle ulit. Dati available ka, ngayon hindi na. Dati madaling kausapin, ngayon parang iba na ang level. Dati ikaw ang humahabol, ngayon siya na ang nag-iisip kung paano ka babalikan. Dati ikaw ang nasa harap ng pintuan niya, ngayon siya na ang naghahanap ng paraan para kumatok sa'yo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nananakit sa'yo. Hindi to revenge, hindi to paghihiganti, hindi to pagpapafeel ng pagsisisi. Ito ay pagbabago. Tunay na pagbabago. Pagbabago na hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Para sa future mo. Para sa version mo na deserve ng lahat ng magagandang bagay sa mundo. Para sa bersyon mo na hindi na kailangang maghabol para maramdaman ang sariling halaga. At ang ironic, kapag ginawa mo to para sa sarili mo, yun ang oras na siya ang lalapit. Kasi ang tao ay natural na naa-attract sa mga taong may sariling buhay. Sa mga taong hindi kailangan ng iba para maging masaya. Sa mga taong kumpleto, kahit mag-isa. Sa mga taong hindi naghahanap ng validation kasi alam na nila ang halaga nila. Sa mga taong may inner peace na kitang-kita sa bawat galaw, bawat salita, bawat ngiti. Kaya habang tahimik ka, mag-level up ka. Gawin mo ng tahimik. Gawin mo ng walang announcement. Gawin mo para sa sarili mo. At sa sarili mo lang. Pumasok ka sa gym, hindi para mag-post kundi para bumuo ng disiplina. Para maramdaman mo ang lakas sa katawan mo na nagpapaalala sa'yo na kaya mong gawin ang mahihirap na bagay. Na kaya mong buhatin ang mabibigat na bagay. Sa gym at sa buhay, mag-aral ka ng bagong skill, hindi para ipagyabang, kundi para lumago. Para kapag tumingin ka sa salamin pagkatapos ng 6 na buwan, hindi mo nakilala yung dati mong sarili. Para mangyari yung araw na sasabihin mo, hindi ko nakakilala yung lumang version ko. At okay lang. Mas gusto ko ang version ko ngayon. Mag-ipon ka. Hindi para ipakita kundi para may pundasyon ka na hindi kailanman maaagaw ng kahit sino. Para may security ka na hindi nakadepende sa kahit anong tao. Para sa araw na lalakad ka ng mag-isa at hindi ka matatakot kasi alam mong kaya mo. At isang araw makikita kayo ulit. O makikita niya yung story mo. O may magkukwento sa kanya. O magkakasalubong kayo sa di inaasahang lugar. Sa mall, sa restaurant. At ang sasabihin niya sa sarili niya, ang layo na ng narating niya. Hindi na siya yung dating kilala ko, iba na siya. Mas maganda na ang buhay niya. At doon, hindi mo na kailangang humabol. Hindi mo na kailangang mag-message. Hindi mo na kailangang mag-effort. Kasi siya na mismo ang lalapit. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naging magnet ka. Dahil naging mas malakas ang pull mo kaysa sa push mo dati. Dahil ang silent transformation mo ang gumawa ng lahat ng trabaho. At hindi mo kailangang magsalita ng kahit isang salita. Bago tayo magpatuloy sa pinakamalalim na bahagi, balikan natin ang 3 hack na napag-usapan natin. Una, ang biglaang katahimikan. Tumigil ka ng bigla. Huwag mag-message, huwag mag-react, huwag mag-follow up. Hayaan ang kawalan mo ang maging pinakamaingay na mensahe mo. Gamitin ang withdrawal effect para ma-disrupt ang pattern na nasanay siya. Ipaalala sa kanya na hindi ka permanente. At ang pagkaalam niyang yon ang magpapakilos sa kanya. Pangalawa, maging mystery. Huwag i-broadcast ang buhay mo. Huwag i-overshare. Huwag ibigay lahat ng information na hinihingi ng curiosity niya. Gamitin ang Zeigarnik effect. Hayaan mong ang hindi niya alam ang maging dahilan kung bakit hindi ka niya may alis sa isip niya. Ang espasyo na hindi mo pinupuno, yun ang pinakamakapangyarihang tool mo. Pangatlo, mag-level up ng tahimik. Gamitin ang oras na binibigay mo dati sa paghahabol para sa sarili mo. Mag-gym, mag-aral, mag-ipon. Bumuo ng bersyon mo na hindi na kailangan ng validation mula sa iba. At hayaan ang contrast effect ang gumawa ng trabaho. Hayaan ang transformation mo ang magsalita sa paraan na walang salita ang kayang pantayan. 3 hack, 3 prinsipyo.
Isang layunin, ibalik ang kapangyarihan sa sarili mo. Pero gusto kong maging honest sa'yo. Gusto kong maging totoo kasi utang ko yun sa'yo bilang nakikinig ka hanggang ngayon. Ang tatlong hack na to, moneteo, gagana sila. Oo, may psychological basis sila. Oo, maraming lalaki ang gumamit ng mga prinsipyong ito at nakita nila ang resulta. Na-experience nila ang pagbalik ng atensyon. Na-experience nila ang pagiging habulin imbes na humahabol. Pero ang pinakamalaking pagbabago na mangyayari, hindi yung habulin ka niya. Ang pinakamalaking pagbabago ay yung hindi mo na kailangan pang habulin ka niya para maging masaya, para maging buo, para maging panatag, para maging okay. Kasi ito ang tunay na leksyon ng Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagmamanipulate ng sitwasyon para sa gusto mo. Hindi ito tungkol sa psychological tricks para makuha ang gusto mo. Ito ay tungkol sa pagkokontrol ng sarili mo, ng emosyon mo, ng reaksyon mo, ng direction mo, ng choices mo, ng attitude mo. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang bumabagabag sa tao, kundi ang kanilang mga paghuhusga tungkol sa mga pangyayaring iyon. Ibig sabihin, hindi yung hindi siya nagre-reply ang sumasama ng loob mo, kundi ang paghuhusga mo na ang hindi niya pag-reply ay nangangahulugang hindi ka sapat, na hindi ka worth it, na may mali sa'yo, na hindi ka kamahal-mahal. Yon ang sumisira sa'yo. Hindi ang sitwasyon, kundi ang kwento na sinasabi mo sa sarili mo tungkol sa sitwasyon. Pero kapag binago mo ang paghuhusga, kapag binago mo ang kwentong yon, kapag sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang desisyon niya, pero kontrolado ko ang direksyon ko, kontrolado ko ang oras ko, kontrolado ko ang pagpili ko, kontrolado ko ang kung sino ako at kung saan ako pupunta. Doon ka magiging malaya. Hindi malaya dahil hiniwalayan mo siya. Hindi malaya dahil nawala ang feelings mo. Hindi malaya dahil wala ka ng pakialam. Kundi malaya dahil hindi ka na nakadepende sa kanya para sa kahulugan ng buhay mo. Malaya dahil nakita mong ang buhay mo may halaga kahit wala siya. At alam mo ang pinakamagandang plot twist ng lahat? Kapag naabot mo ang puntong yon, yung hindi mo na siya kailangan, yun ang mismong oras na siya ang magsasabi, teka, bakit parang namimiss ko na siya? Bakit parang hinahanap ko siya? Bakit parang may kulang sa araw ko? Kasi ang katotohanan ay simple at ito lang talaga ang kailangan mong tandaan. Ang taong hindi kailangan ng iba, yon ang pinaka-attractive. Yon ang may gravitational pull. Yon ang may magnetismo na hindi mo kailangang pilitin. Yon ang lumalakad sa kwarto at nararamdaman ng lahat na may dumating na iba. Na may pumasok na taong buo, na may pumasok na taong alam ang halaga niya, hindi dahil nagpapanggap siyang malakas, kundi dahil tunay na malakas na siya, kasi dinaan niya sa sarili niya, kasi binuo niya ang sarili niya mula sa wala, kasi pinili niya ang sarili niya sa panahong walang pumipili sa kanya. At yun ang gusto kong mangyari sa'yo. Hindi lang nahabulin ka niya, kundi na maging yung bersyon ka ng sarili mo na kahit sinong babae o sinong tao ay natural na maa-attract. Hindi dahil nagpa-cute ka. Hindi dahil gumamit ka ng tricks. Kundi dahil naging tunay kang malakas mula sa loob. Kasi pinili mong lumago. Kasi pinili mong bumangon. Kaya ngayon tatanungin kita. At gusto kong sagutin mo to ng totoo sa sarili mo. Anong pipiliin mo? Patuloy na mag-message sa taong hindi nagre-reply? Patuloy na mag-effort sa taong hindi nagpapahalaga? Patuloy na ibigay ang lahat sa taong hindi naman humihingi? Patuloy na maging available para sa taong walang pakialam kung available ka man o hindi. O titigil ka na? Titigil ka na. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mong unahin ang sarili mo. Dahil pinili mong igalang ang sarili mo. Dahil pinili mong bigyan ng halaga ang oras mo, ang energy mo, ang puso mo. At ibigay lang ito sa taong karapat-dapat. Sa taong deserve. Sa taong magbabalik ng effort mo nang hindi mo pa kailangang humingi. Pumili ka ng katahimikan, pumili ka ng mystery, pumili ka ng pagbabago, at habang ginagawa mo yan, habang tahimik kang lumalago, habang tahimik kang bumubuti, habang tahimik kang nagiging mas malakas, habang tahimik kang nagiging mas magandang bersyon ng sarili mo, ang mundo sa paligid mo ay mapapansin. Ang mga tao sa paligid mo ay mapapansin. Ang mga opportunity na dati ay hindi lumapit sa'yo, lalapit na. Siya ay mapapansin. Pero sa puntong yon,
Baka hindi mo na siya kailangan. Baka yung paghahabol na ginagawa niya ngayon, huli na. Baka yung dating pagmamahal na inaalok mo, ibinigay mo na sa ibang tao. O mas mahalaga, ibinigay mo na sa sarili mo. At yon ang tunay na panalo. Hindi yung habulin ka niya, kundi yung maabot mo ang punto na hindi mo na kailangan pa na habulin ka para maging masaya, para maging kumpleto, para maging panatag, para maging buo, sabi ni Marcus Aurelius. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang kabutihan na ginagawa niya sa mundong ito. At ang pinakaunang kabutihan na magagawa mo, ang pinakaunang tao na dapat mong alagaan, ang pinakaunang relasyon na kailangang ayusin, ikaw, ang relasyon mo sa sarili mo. Yon ang simula ng lahat. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, kung may naramdaman ka, kung may na-realize ka, kung kahit isang linya lang ang tumama sa'yo at nagpatigil sa'yo saglit, i-like mo tong video. Hindi para sa akin, kundi para makarating rin ito sa ibang lalaki na kailangan ding marinig to. Yung mga lalaking ngayon habang pinapatugtog nila tong video ay nakatitig sa phone na nila, naghihintay ng reply na hindi darating. Baka to ang video na magpapabago ng isip nila. At kung gusto mo pang mas maraming stoic wisdom na practical, na hindi puro theory kundi applicable sa totoong buhay, na hindi lang pang-inspire kundi talagang magbabago ng perspective mo, mag-subscribe ka at i-on ang notification bell. Kasi dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang philosophy. Isinasabuhay natin ito. Ginagamit natin ito. Ginagawa nating sandata ang karunungan. Marami pang mga video na parating. Mga video na tutulong sa'yo na maging yung version mo na hindi mo pa nakikilala. Pero alam mong nandyan lang, naghihintay. Yung version mo na malakas, panatag, kumpleto, at hindi kailangan ng kahit sino para maging masaya. Hanggang sa susunod, tumayo ka ng matuwid, lumakad ka ng may direksyon at tandaan mo palagi, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ngayon, ang tumahimik. Maraming salamat sa panunood.